binabantayan ng maigi ang mga indikasyon na papalapit na ang tag-init. Bukod dyan, pinangambahan ng pag-asa na posibleng magbalik ang El Nino phenomenon ngayong taon kasabay ng habagat season. Ang posibleng epekto niyan sa bansa, alamin sa balitang hatid ni Mark Salazar. Ang init! Kasi simula pa lang ng buwan ng Marso pero damang-dama na ang init sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pumalo na sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Coron, Palawan. Nakapagtala naman ng 41 degrees Celsius heat index sa Baler, Aurora. Sa Science Garden, Quezon City, nasa 37 degrees Celsius naman ang damang init. Wala pang formal o opisyal na anunsyo ang pag-asa ng tag-init pero may mga senyales na papalapit na ito. Ang heat index pwede pang sumagad hanggang 52 degrees Celsius. Most likely 50 pataas, which is 52 extreme danger. So yung may mga pre-existing condition, kagaya ng mga high blood or yung mga matatanda, so mas prone sila na pwedeng ma-heat stroke, lalo na yung mga nasa labas, mga outside workers. Binabantayan din ng pag-asa ang posibilidad ng pag-develop ng El Nino sa buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre. Maaari itong sumabay sa panahon ng habagat. Makikita natin maikumpara is yung time ng 2014, 2015 at saka yung 2009-2010 na kung saan nung 2009-2010 meron tayong Tropical Storm Ondoy ng September yon, and then yung naman 2014-2015 nagkaroon tayo ng Typhoon Glenda na nagkaroon ng malawakan na mga damage lalo na po dyan sa may Bicol area, Southern Luzon and including Metro Manila. Hopefully hindi naman po mangyari, but then yun po yung mga possible na posible na mangyari kapag matuloy po itong El Nino ng ganong mga panahon din, mga around kasagsagan ng ating habagat season. Posible rin paigtingin ng El Nino ang tagtuyot sa bansa sa susunod na taon. So maaaring maapektuhan ito yung mas mainit na temperatura natin na mararanasan sa next warm and dry season months natin sa 2027. So ito yung kailangan din nating i-monitor. Kaya ngayon pa lang, ginagabayan na ng pag-asa katuwang ang Agriculture Department ang mga magsasaka sa kanilang planting season. Meron na rin silang nakalaan na 340 million pesos para makapag-deploy ng teknolohiyang tutulong sa magsasakang sumalag sa El Nino. Naalala niyo yung kwento ng daang libong mga magsasaka na sinalanta ng El Nino noong 2024? Yung bilyon-bilyong pisong halaga ng produksyon na nawala dahil sa tagtuyot. May mga leksyon naman daw natutunan dyan ng Department of Agriculture. At may mga solusyon na susubukan daw para maiwasan na ang ganyang problema sa agrikultura. Malaking learning doon sa 2024, you need to prepare for the worst. Solar-powered irrigation project. Dalawa ang sinosolve nun eh. Una, pwede kang groundwater, pwede ka doon sa open water source. So maganda yon. Hindi ka nagagamit ng krudo. And then kapag controlled kasi ni farmer, yung irrigation, yung irrigation water, mas madali niyang makapag-diversify. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.